Maraming klase ng hayop ang inaalagaan dito sa probinsya, pero itong ibibida natin ay sobrang laking tulong sa mga farmers o magsasaka. Sure ako na kilalang kilala niya na itong dinedescribe kong hayop, kaya ano pang hinihintay natin? Kilalanin natin sila. Hello mga explorers! Tami-tama raw here! Ipakikilala ko sa inyo yung mga malayong kamag-anak ko na sobrang sipag sa buhay bukid. Sila ay mga uri ng swamp-type buffaloes. Pero mas kilala sila ng mga Pinoy bilang kalabaw. In English, the Carabao. Bow! How did the Carabao arrive in the Philippines? Dala raw ng mga ninuno nating unang pumunta sa ating bansa ang mga kalabaw. At mula noon, lagi nang kasakasama ng mga magbubukid ang kalabaw. Katulong nila itong mag-araro sa bukid. At minsan, tagabuhat din sila. Ang sipag, diba? Pero ang daming nalilito kung ano ang pagkakaiba naming mga tamaraw sa mga kalabaw. Kami mga tamaraw ay nakatira sa bundok at mahihain kami sa mga tao. Ang mga kalabaw naman ay madalas nakatira sa mga patag at matamong lugar. Friendly din sila sa mga tao. At pansinin niyo ang mga sungay naming mga tamaraw. Korteng letter V. Ang sungay naman ng kalabaw parang baliktad na letter C for Carabao. Tinatawag na beast of burden ang mga kalabaw dahil sa sobrang sipag at daming ginagawa nito sa bukid. Kaya naman para sa mga magsasaka, ang kalabaw ang kanilang best buddy. Yo Explorers! Ito na, third mission na tayo. At para magawa yon, bumaba na muna kami ng bundok. Kahit tapos na yung hiking, pwede mo pa rin extend yung adventure. Pwede ka magtampisaw dyan sa ilog. O mag-camping pagbaba nyo ng bundok. Tulad na lang ng gagawin namin. Eto, nakababa na kami ng bundok. Andito kami sa riverside sa baba mismo ng Mount Nile. Tingnan nyo, doon kami galing sa taas kanina. Kanina, tirik pa ang araw. Pero pagbaba namin, aba, golden hour na. Yon ang oras na pag-alis ng araw at pagdating ng gabi. Ang ganda, no? Ayan, medyo nagdidilim na. Pero ganda ng kulay ng langit, oh. May gradient. Saktong-sakto to para sa aming third mission. Ang third mission kasi namin ay gumawa ng bonfire sa tabi ng ilog. Tapos dito kami magluluto ng pagkain namin para sa aming dinner kagaya ng ginagawa nila. Ayun, Sir Jai, hingi lang ako tips. Sige, Mabilisan lang. Paano gumawa ng magandang bonfire? Sa bundok, hindi po natin in-encourage siya magtayo ng bonfire o mag-set ng bonfire natin kasi hindi po siya safe. Possible masunog po yung trail natin, yung mismong bundok po natin. In addition siguro, kung sakali, wag masyadong malakas. Kasi kung papansinin mo, meron yung mga lumilipad na small na fire dyan. So, pwede siyang dumapo dun sa mga damo. That can lead also to forest fire. Oo nga, so safety lang talaga. So itong spot namin, saktong-sakto to kasi mga bato-bato. Kung may lumipad man, malayo kami, nasa bandang ilog kami. Tapos ito, pwede pong mahiram. So, medyo luto na yung yempo. Ito yung dinner namin. Reward namin ito pagkatapos na mahabang araw na pag-hike. Yes. Are we ready to eat? Let's go. Let's go. Of course, let's go, we let's are. eat. May set up kami ng budol fight. Hey. Ayun. Thank you. Explorers, tandaan. Mas maganda kung may kasama kayong mas nakakatanda kapag magbo-bonfire kayo. Yan, nagluto kami manok, may liempo, chicken wings, bangus, syempre hindi mawala ang kanin. So, explorers, kain na tayo. Let's go. Gutom na ako. Gutom naman. Yung sarap ha. Sarap. Sarap ng timpla ha. Ito, mamaya pan-toothpick natin ito mamaya. Kanin. Ang dami nawala sa ating calories, kailangan bawiin. Anong payoff nito sa inyo? Kahit na 3 araw kayo nasa bundok, wala kayo sa malambot na higaan, bakit nyo po ginagawa yung pag-akit ng bundok? For me, ang pag-aakit ko sa bundok is healing.
healing siya. Pag nakita ko na yung view, ay wow, I'm healed. So, kahit sabihin nilang nakakapagod siya, for me, hindi siya nakakapagod in the sense na nahi-healed yung soul ko talaga. So, that's it for me. Siyempre, pag kami malayo sa city, sa mga maingay, pag nandun katahimik lang, marerelax ka, kumbaga mga problema, kahit pa paano malilimutan mo. Naging pangarap ko siya nung bata ako. Before, napapanood ko lang sa TV, gano'n na meron mga umaakyat sa bundok. Na-inspired din sa documentaries, kaya ngayon meron ng kakayahan para umakyat, no? Meron ng time para gawin yon. So, gano'n nagbabalance yung life ko. Parang sabi nga nila, it's a work-life balance. Siguro nung una, yung first day ng mountaineering, no? Early days. Siyempre para sa forma, di ba? Ganun naman usually eh. Ang IG. Di ba? Pang ganun, di ba? Pero along the way kasi natututo tayo bilang isang mga mountaineer. Nagkakaroon ng ibang definition yung hiking natin. So, para sa akin, yung mapansin nyo, medyo malaki ako, pero kaya ko pala, di ba? Na personal challenge siya, na may mga panahon na umakit ka na hirap ka na. Tapos pag naabot mo yung summit, sobrang nakaka-proud din sa sarili. Parang overwhelming din yung ganong feeling. Ako naman, para sa akin, bukod sa malaking impluwensya sa akin ng tatay ko, kasi yung tatay ko mountaineer, di ba? Nagmana ako sa kanya, nagala, na hindi pwede mapirmi sa bahay. Para sa akin, tama po yung sinabi niya, nakaka-relate ako sa sinabi niya na it's an escape sa busy world, na pag nasa taas ka ng bundok, parang you're one with nature. So, parang nagko-connect ka sa nature and at the same time, nagko-connect ka sa sarili mo without any distractions. Kaya maraming salamat po sa pagsama sa akin sa journey to... Wait lang, ano yun? Hoy! Mission 3 completed! Again, maraming salamat po sa pagsama sa akin, sa pag-hike today. Ang dami ko natutunan sa inyo and sana may natutunan din po kayo sa akin at nag-enjoy kayo kasi ako sobrang nag-enjoy. Maraming salamat po. Thank you. At dahil dyan, kain. Deserve natin to. One destination, 3 missions, completed! Let's go! Good job, explorers! And o, di ba? Nag-level up pa tayo. Ang dami kong nag-gain na real life XP today. Kaya sobrang solid, sobrang saya ko. TEAM. Together, everyone achieves more. Or team. Yan ang natutunan ko sa adventure ko today kasama ang grupo ng mga mountaineers. Pinakita rin nila sa akin na sa bawat adventure, importante ang respeto sa mga kasama mo at ganun din sa lugar na iyong pupuntahan. Let's explore the world at hayaan nating turuan tayo ng kalikasan. Oh, explorers, walang absent sa next adventure natin ha. Tara G sa Planet XP!